ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Yo, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Uy, maraming humanga at bumilib kay Senator Padilla sa kanyang speech sa Senado kung saan nilekturan si Tariela. Kumbaga, sinampal ng katotohanan si Tariela ni Robin Padilla. Sabi ng mga nag-comment, totoo naman daw ang sinabi ni Robin Padilla. Pero sa tingin nyo, basta-basta na lang ba magsasalita si Tariela? At aatakihin si President Xi Jinping nang walang utos galing sa Malacanang? Na walang utos galing sa kanyang commander? Hindi naman yan gigising sa umaga na, ay teka, pagtripan ko nga si Xi Jinping. Gawang ko ng caricature. Trip-trip lang. Hindi po. Ang gada kilos niyan, may command galing po kay Commander-in-Chief. Hindi po yan basta-basta kay kilos ng walang utos, no? So, heto po, ipapakita ko sa inyo ang speech ni Robin Padilla kung saan hinangaan talaga ng marami. At pakinggan nyo po yung mga highlights sa speech ni Robin Padilla. And again, babawasan po natin ng opacity at bibilisan natin ng kaunti yung speed para hindi tayo ma-copyright ng pinagkuhaan natin ng video. Sa mga media lang naman tayo madalas kumukuha ng video. So, ito po, pakinggan po ninyo. Ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Di ba? May katwiran at totoo naman ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Halimbawa, yung mga inchik, ginawang katatawanan si President Bongbong Marcos, kahit nga raw tayo ay oposisyon, siguradong magagalit ka rin, Tariela, di ba? Ginawa mong katatawanan yung presidente ng China. Natural, ipagtatanggol nila yung kanilang presidente. Bakit nagtataka tayo nung nagsalita ang China? Ito na si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, lalong-lalo na si Ben Dalo, pinapalayas na yung Chinese Embassy. Bakit yung sunog, no? O yung apoy, bakit naggatungan sila at tila pinapalaki nila yung apoy? So, yan po yung hiwaga.
Hiwaga po yan ng mga dolyares. Nagaling sa Amerika. Mga troll po ng Amerika yung mga nagpapalaki ng apoy. No? Diyan sila kumikita Oo, totoo po yan. Walang mintis yan. Tuloy natin. Sapagkat hindi ako papayag na babuyin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon. Teka, hindi raw papayag si Robby na babuyin ang presidente ng Pilipinas. Parang sinasabi mo na baboy si Tariela, Robin Padilla. Ha? Parang sinabi mo binaboy si Xi Jinping ni Tariela. Di ba ganyan yun? Nagawa ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Tama. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Ayun, sabog. Ha? Sino ba nagpasimuno nito? Si Tariela. Si Tariela. Dumating siguro yung order from itaas. Ito yung order. Gumawa ka ng sigalot, gumawa ka ng bangayan. World War. World War po yan ang ginagawa nila. Sinasadya po nila na magkaroon ng bangayan. Walang iniwan po ito kay Claire Castro. Anong order ni Bongbong Marcos kay Claire Castro? Kapag ang tinatanong na mga Duterte, o kahit hindi nga Duterte, ipinipilit na isangkot ang mga Duterte sa mga statement ni Claire Castro. Di ba't palaging parang lagi siyang naghahamon ng bangayan, ng salitaan? Yan yung utos. Ha? Walang iniwan. Parehas lang yan kay Claire Castro. Itong si Tariela. Nagkaiba lang, China naman yung ginagawa ng issue ni Tariela. Para rin po siguro matakpan ang mga korupsyon ni Bongbong Marcos. Korupsyon ni Sandro Marcos. Nakikita nyo po yung vlogger na mataba. Ang dami na pong ini-expose sa Ilocos Norte. Para matakpan siguro yung korupsyon ni Lisa Marcos at korupsyon ni Romualdez, Martin Romualdez, at iba pang mga korupsyon. Maganda rin yan na pampalito sa taong bayan yung ginagawa nila para makalimutan yung korupsyon nila sa flood control. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwirang ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Ayun. O diba, sinasabi rin natin yan. Bakit hindi gumaganti ang Pilipinas? Kasi po, scripted po yan. Sinasabi nila, yung China bully. Pero actually, tayo po yung bully. Lawakan nyo lang po ang pag-iisip nyo. Maiintindihan po ninyo ang geopolitics. Lawakan nyo lang, magbasa-basa kayo, maiintindihan nyo na ang Pilipinas pala ang nambubuli sa China. Ang gagawin naman ng China, dahil binubuli siya, gagante. So, lalabas na masama ang China. Yan po yung sinasabi ng mga Duterte na dinidemonize nila ang China. Pinagmumukha nilang masama. Konting research po. Maiintindihan nyo yung geopolitics na yan. Hindi naman po pwede na lagi tayong magpapaawa. At parehas naman kayong
tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Oh, nakita nyo, sinabi ni Senator Robin Padilla, hindi naman po pwedeng lagi tayong nagpapaawa. Yan po ang ginagawa. Nagpapaawa po ang Pilipinas. Kapag sa West Philippine Sea, nagkagitgita na at binomba tayo ng tubig, yun po ang gusto nila. Yung maging kawawa ang Pilipinas at masama ang China. Yan po ang propaganda ng Amerika. At bawat propaganda nila, gumagastos po yan ng dolyares. Gumagastos po sila. So, sino ang una, kung ikaw ay gagawa ng propaganda at gagastos ka, sino unang lalapitan mo? Kanino ka makikipag-negotiate? Sa taga-Ilog Pasig. Doon. At mula sa Ilog Pasig, kukuha sila ng mga troll. Kadalasan, siyempre, milyones to eh. Mga senador, mas maganda. Yan po ang geopolitics. Isa rin po ito sa composition ng Cold War. Yung in-explain ko nakaraan. Ang propaganda. Tuloy natin. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin ng escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun. Walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpuprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi na makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Yan. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana, kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Yun. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ng ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana
pagsabihan din po natin yung mga uniformadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Okay. So, kung mapapansin nyo, halos paulit-ulit lang, no? China, West Philippine Sea, tapos ito yung si Tariela, babanat sa China, tapos tatahimik. Di ba? Tatahimik. Tapos ibang issue naman, no? Papasok naman si Remulla. Siguro nanghihina si Remulla ngayon, kaya si Tariela naman. Puro pamumulitika, no? Puro gawa ng issue para matakpan ang totoong issue. Yung kahirapan, bumabagsak na ekonomiya, korupsyon, marami pang iba. So, puro ganyan lang paulit-ulit ang ginagawa. Tapos mapupunta na naman kay Tatay Digong, ICC na naman, BP Sara. Ganun lang ng ganun, no? Wala talagang matibay na programang ginagawa ang gobyerno, walang maayos na proyektong ginagawa ang gobyerno, paulit-ulit lang. Gagawa lang ng gagawa ng issue. Nakikita nyo? Ang pasimuno po ng World War na ito, without L, World War, between Tariela, Pilipinas, and China, ang pasimuno po ay si Tariela. Kaya, sigurado ako na gumagawa lang po ito ng issue. Gumagawa lang ng world war. Dahil na rin may mga nagpopondo, nagko-contribute dyan sa mga gawain nila. So, yan po yan. Mga isang linggo, sabihin natin, pag-uusapan yan, tas tatahimik. Punta na naman kay Tatay Digong. Paulit-ulit po. Paulit-ulit. Pansinin nyo rin. Taon na po nangyayari yan. Taon. Paulit-ulit po yung cycle nila. Tas mapupunta sa mga senador. Arrest warrant. Mapupunta na naman kila Jinggoy yan. Tahimik sila Jinggoy, Chis Escudero, Villanueva. Mapupunta na naman dun yan. Yung issue. Wala po talagang ginagawa ang gobyerno para sa atin. Kaya patuloy na maghihirap ang taong bayan, ang mga Pilipino dito sa ating bansa. Patuloy po maghihirap hanggat nakaupo si Bongbong Marcos. Maganda rin pong talakayin sa susunod yung mga paghihirap po ng Pilipinas. Paghihirap ng mga Pilipino. Kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Maganda rin pong talakayin yan. Siguro, someday, magagawa tayo ng vlog yan. Okay, hanggang dito na lang po. Salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.